Next, PHP loops. Gaya lang din ng ibang programming languages, meron tayong for loop, while loop, do-while loop, and for each loop. Start tayo sa for loop. Dito muna tayo sa PowerPoint. Explain ko muna, then after dito, magsasample tayo sa Visual Studio Code. Here's the syntax. For keyword, open and close parenthesis. Sa loob niyan, nandyan yung initialization, condition, and yung increment or decrement. After that is yung brackets. Tapos, sa loob is yung gusto nyong i-execute ng loop. For example, dito, ang variable natin ay x. Nag-initialize tayo sa 0. It means, from 0 ang start ng counting natin. Kung gusto nyo naman sa 1 mag-start, palitan nyo lang yan ng 1, or 2, or 3, or kung anong gusto nyo. Tapos, semicolon. Don't forget yung semicolon. Next is yung condition. Hanggang true yung condition, i-execute ng loop natin yung nasa loob niya. So, dito sa example, hanggang yung laman ng variable x is less than sa 3, i-echo niya yung value ng x. Kapag greater than naman sa 3, mag-i-stop na siya. Okay? It means false na yung condition. After that is the increment or decrement. Once na na-execute na yung nasa loob ng loop, mag-i-increment or decrement na siya hanggang sa matapos. Sa case natin is increment, so mag-a-add lang siya ng 1. Okay, himayin natin. Nag-start tayo sa 0. Yung 0 ba is less than sa 3? So, oo, di ba? It means, yung condition is true. I-execute niya tong nasa loob. Di-display niya yung value ng x. O meron na tayong 0. Then after that, increment tayo ng 1. X plus 1. Ang value na ngayon ng x ay 1. Di ba yung initial value ng x is 0? So, 0 plus 1. Next, yung 1 ba ay less than sa 3? Still true. Di-display niya ulit yung value ng x, which is 1. Increment ulit. Ang value na ngayon ng x ay 2. Yung 2 ba ay less than sa 3? Still true. Di-display niya ulit yung value ng x. Paulit-ulit lang, di ba? Kaya nga loop. 2. O, increment again. Ang value na ng x ay 3. O, yung 3 ba ay mas mababa kaysa sa 3? Hindi na. So, false na yung condition. Mag-i-stop na ngayon yung loop. Ganyan nag-work ang for loop. Same lang din sa iba, di ba? Try natin sa Visual Studio Code. Add muna tayo ng BR dito para hindi siya dumikit dito sa first statement natin. For, open and close parenthesis, variable x, o initialization tayo. X is equal to 0, semicolon. Then yung condition, x is less than 3. Semicolon ulit. Then yung increment or decrement, so x plus plus. Tapos, brackets. Sa loob niyan is yung gusto nating i-execute ng loop natin or yung body ng loop natin. O mag-e-echo lang tayo. Di-display natin yung value ng x. Echo, call nyo lang yung x. Tapos, concatenate tayo ng BR or line break para hindi magkakadikit yung numbers natin. So, every time na magpiprint siya or magdi-display ng value ng x, pupunta na siya sa next line. Okay? So, yan lang din yung nasa PowerPoint natin, yung in-explain ko kanina lang. Punta tayo sa browser. O, refresh lang natin. Ayan. So, tama lang yung pag-analyze natin.
ang i-display niya lang ay 0 hanggang 2.